Pupuntahan namin yung Christmas Village dito sa downtown na may entrance fee. $51 yung entrance. This better be worth it. Basta ang iluluto ko today, sobrang napakadaling gawin lang nito. Oh my God, hindi ko alam kung bakit pero mukha siyang maputla. 8 degrees Celsius lang today, which is yun yung warmest for the week. Dahil dyan, ito ang perfect time para pumunta sa beach. Alas 3 pa lang ng hapon pero maya-maya konti wala ng araw. And hindi rin nakakatulong yung panay yung ulan ng ulan. And okay din na hindi umulan kasi at least hindi masyadong malamig. 7 degrees Celsius lang today. So 3:36 na. Naabutan ba natin yung bus? 3:46 siya dadating, 3:16, 3:46. Kay 10 minutes. Hintayin na lang natin yung bus dahil medyo umaambon-ambon. Kung interesado kayong bumili ng property dito sa Port Moody, itong dalawang to yung pinakasikat na real estate broker dito. Thank you. Itatry kaming Mexican restaurant today, pero 6:30 pa kasi yung reservation namin. So, mag-iikot-ikot muna kami dito sa downtown. I think pupuntahan namin yung Christmas Village dito sa downtown na may entrance fee. Ang weird na medyo nagloloko tong camera. Actually, memory card. Oh my God. So, magkano yung binayaran mo? $51 yung entrance. This better be worth it. Kasi yung nasa North Van, free yung entrance doon. So, tingnan natin kung may consumables to or may mga kasamang drinks at saka food. Chine-check namin ngayon kung may kasama na bang food and drinks yung entrance fee. We have a tote bag or mugs, and we have a beverage token. Okay, so may free na tote bag Or mug. or tote or mug, Christmas mug, at saka beverage. Okay, I don't know. Okay, at this point, ito lang yung afford natin, $12 na bratwurst. And, oh my God, mahaba yung pila. Anyways. Oh, pickles. Smoky Bavarian. Bavarian smoky. Magkano yung pickles nila? Parang gusto ko i-try yung isang ganito. Parang gusto kong i-try yung pickles nila, pero mahal din, $6. Can I have Dijon on the Bavarian? Did you order bratwurst? Dijon. I don't know. I just want to try it. I also Dijon. Sorry. Yeah. Can you put mayo? You ordered the bratwurst. Yes. Yeah. Would you like sauerkraut on top? Yes. That'll... Oh, yeah, sure. Oh, sorry. Mayo all and then. Thank you. Okay, let's go. Meron silang parang makeshift na kainan dito. Doon tayo pumunta. And this is $12. Okay na rin. I think, well, medyo maliit siya for $12. Coffee and cream, yeah. Oh my God. Tignan nyo tong chocolate glaze. Fruits, there's banana, there's strawberries, I think apple. I'm just taking videos but they look really good. I think marshmallow lang to. Pero mukha sila masarap. Pero ayan, $7 yung pinakamura. Marshmallow lang yun. Yung strawberry, $9.50. Hindi natin. Okay, umorder ako ng Colombian coffee. Lagyan natin ng cream. May sugar na to. Hindi ko nalagyan ng creamer yung kape ko. And I don't think na may creamer pa yung lalagyanan nila. Pero okay lang yan. At least lagyan natin ng asukal. And excited na ako tikman yung Bavarian Smoky. Sana worth it siya for the price. And itong coffee na to magkano? So yung $5 nilang coffee, ganito lang. Maliit lang siya. And nasa cardboard. Okay, let's go. Moment of truth. Tikman natin yung Smoky. 不要想了，就牛羊都带来点。不聊了，那这个你吃吧，这个你吃，这个我太淡了。Mm. Masarap. In all fairness, masarap. Masarap sa'yo? Oh my God, yung lalagyan paper lang. Akala ko cardboard. Ang sarap niya. Okay, so i-try natin tong coffee nila if hindi ko siya ma-mess up. Okay. I like it. Masarap siya actually. 好看是经验。
Pero ang sarap din ng kinakain nitong mga nasa harapan ko. And umalis si Ran, so nagsasalita ako mag-isa. And napapatingin sila sa akin. Pero ang laki ng ham na kinakain nila. Nakabili ka? So kinancel na namin yung reservation namin dun sa Mexican na restaurant na gusto namin puntahan today kasi so far, $91? $97 na kami. Parang ang laki nung kinain nung entrance kasi naka $51 kagad kami dun sa entrance. Tapos medyo mahal, mas mahal yung mga pagkain dito. Compare dun sa Christmas Village sa North Vancouver na mura yung mga pagkain and free yung entrance. So ito try namin tong inside out, cinnamon roll. Medyo maliit lang yung table and mayroon kaming isang buong pamilya nakashare at saka dalawang couple. Kaya medyo nag-struggle kami mag-vlog. Masarap. So far, ang pinakamaganda pa lang dito is yung mga pagkain nila. Masarap naman. Maliliit yung serving pero masarap. Okay, isang buong barkada rin pala sila. Kakainin mo pa yan dito or alis na tayo? Ang init. Basta tayo dun tingnan natin sa dulo baka hindi masyado matao. Itapunin natin. Okay, lipat tayo dahil ang crowded sobra. Let's go. Nakakuha kami ng table dito sa loob and in fairness dito sa tent nila medyo mainit siya, warm siya compare sa labas. Tikman ulit natin tong cinnamon inside out pancake. Ang sarap. Okay, so ngayon ikutin na natin yung buong Christmas Village nila pero mag-umpisa tayo dito sa pinakadulo. So ito yung same na location kung nasan ako pumuesto nung inabutan ako ng gabi dito sa Olympic Village. Dito sa Olympic Torch nung nag-apply ako ng work. And so from here, kita yung buong North Vancouver which is yung tiningnan natin 2 weeks ago na may mas malaki yung Christmas Village nila doon. So ito parang wala pa siya sa kalahati pagdating sa kung halimbawa yung size lang. Pero ikot-ikotin natin. Bigyan natin ng chance tong Christmas Village na to. Wild mushroom soup. Wild mushrooms? So may pa-free taste sila ng wild mushroom soup. So far, yung mga pagkain dito, they don't disappoint. Yes. Is pesto white? Let's try this. So ito yung white. Ano yan? Dark truffle? So white and dark truffle. White yung kinuha ko. Oh my God, look at these. These are all chocolates. Oh my God. Para silang woodwork pero ang galing, oh my God. Oh. Binili namin tong potato for $11. So, nandito ulit kami sa pinakadulo nitong buong Christmas Village nila, kung saan nila sinet up yung Christmas Village. Pero, titikman natin today yung $11 potato, ano tawag dyan? Potato tour. Pero marami namang positive feedback dito. Maraming nagsabi na masarap. Masarap. Ano yung sauce na pinalagay mo dito? Oh, spicy mayo barbecue. It's good. May tissue ka? And believe it or not, 6:23 p.m. pa lang. Parang late na sa gabi. Pero ayun nga, usually pag summer, tirik pa yung araw, gantong oras dito. Pero na-appreciate ko na hindi ganun kalamig today. Saktong 6 degrees Celsius lang. Nag-CR lang kami dito sa Canada Place and nakita namin tong First Nation exhibit. And ang gaganda ng mga creations. Oh my God. Tingnan nyo to. Parang gusto ko siyang hawakan pero syempre bawal. Ang ganda ng whale. It's so pretty. Oh my God. It's $10 each. Wala masyadong tao lagi dito sa area nito pero I think dahil tago siya. Sa likod to nung Canada Place and maganda yung view rin dito. Lalo na kapag hapon, kapag pink yung sky during summer or winter. And ang ganda nitong whale. I think whale shark siya. So importante siya sa culture dito ng mga indigenous Canadians.
Ang ingay ng helicopter na papalipad. Ang official temperature natin ngayon ay 8 degrees Celsius, pero it feels like 6 degrees Celsius. And so far, lahat ng mga lakad-lakad na ginawa natin tonight, umabot na tayo ng 5,487 steps. Actually, na-expect ko na around mga 6,000 or 7,000 steps. Pero okay lang naman. I think makaka-additional 2,000 steps pa tayo pag pa-uwi mamaya. Pag transfer natin from bus and train. Akala ko pa uwi na kami, pero gusto ni Ran mag-ice cream dun sa paborito naming ice creaman dito sa Gastown. Pero tingnan nyo yung central station nila dito, napakaganda. So nandito yung C-Bus papuntang North Van, nandito yung train papuntang Richmond Airport, yung mga tren papuntang Surrey. So parang ito yung pinaka-grand central station nila dito. Parang sold out na silang lahat. Pwede pa kaya to? Raspberry cheesecake. Ito yung paborito ko dito eh. O maple walnut na lang kaya. I'll have the maple walnut cone. Thank you. Umupo na tayo dito para hindi tayo maagawan ng iba. Ito yung paborito namin upuan dito. Yung parang pinakadulo niya. Kasi marami na nila maglagay sa new. Oh, ang dami. Oh my God. Ang dami ng serving. And magkano ta? Magkano yung isang ganito? $9. And ang dami ng serving. Siguro dahil pasara na sila. Hindi, 6 pa lang. Hanggang 1 sila, diba? Hanggang 2 a.m. sila. So good. Anong flavor nga sa'yo? Mint? We found everything. Everything cats here. Cute. Oh my God. $19. Okay, ang cute ng mug na to. Pero paano ka iinom dyan? Sige nga. nang either matutusok yung mata mo or ang ganda nitong whale na to. Pero well, malaki siya. Yung price niya is $1,400. Napakamahal. Hindi ko sure kung bakit feeling ko sobrang late na. And na-weirdohan ako na open pa yung mga shops ngayon. Pero ayun nga, wala pa kasing alas 8. Oh my God. So, itong mga establishment na to, although mga businesses yung nasa baba dyan, yung mga nasa taas, kapag sumilip ka, well, kita kasi konti yung mga bintana. So para silang mga normal na condo or apartment. Ngayon, iniisip namin kung magkano kaya yung rent or kung magkano kaya yung mga apartment dito kapag for sale. Kasing mahal din kaya ng mga nasa Port Moody. So far, tayo ay nakaka 8,069 steps. I think okay na yun. Actually, maaga pa. So 8:30 pa lang ng gabi. And hindi pa rin naman ako matutulog kagad. So mag-asikaso at magliligpit-ligpit pa ako sa kusina. So I think makaka-additional 1,000 steps pa ako bago matapos tong araw na to, which is really good. And hinihintay na lang natin yung bus today. Ang temperature ay 7 degrees Celsius. Hindi siya nagbago. Pasta ang iluluto ko today. Actually, mga leftover lang. Yung mga hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko sa mga natira namin na nasa ref pa. Pero hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ipapatong ko lang sila lahat dun sa pasta. And sobrang napakadaling gawin lang nito. And parang solusyon na rin siya sa mga clutter sa ref para ma-declutter lang yung ref. Konti na lang tong bay leaf. So, ubusin ko na siya para maitapon na rin lahat yung lalagyan. Lagyan din natin ng konting asin yung tubig na pagpapakuluan ng pasta. Hantayin lang natin kumulo. Tapos yung pasta mabilis lang siya. 6 minutes lang siya. So, ang magiging main na topping nung pasta natin is itong mga leftover chicken. Inalis lang siya ng buto. Bale, kinuha nung roommate ko yung buto. Tapos ginawa niyang hot pot. Tama ba? And yung leftover na nahirapan talaga akong ubusin tong mga spinach na to. Sobrang lalaki kasi ng serving nila dito. Tapos wala sila yung mga konti-konti lang, yung parang tingi-tingi lang. So, nakaka-pressure sila ubusin. Kasi kailangan mo talaga maging creative para hindi masira yung mga pagkain na nasa ref. Chicken broth yung ginawa niya. So, kinuha niya lang lahat ng mga buto. Tapos yung laman, sa amin na lang daw. Tignan niyo naman tong mga bawang na to. May mga tubo na. So, kailangan na talaga sila magamit. I think aalisin ko na lang yung mga kulay green. So ilagay na natin yung pasta dahil kulo na siya.
Kailangan lang natin ng 2 servings. Mukha naman siyang 2 servings. Okay. Palubugin lang natin bago natin takpan. And mabilis lang to. Actually, parang mga 6 to 7 minutes lang. Dapat hinahango na daw siya. Okay, takpan natin. And then 2:33. So siguro mga around 2:40 or 2:41. Okay, so 41 minutes. Patayin na natin to. I think okay na siya. Kailangan ko lang i-drain. Okay. And ngayon, gagawin ko na yung sauce or yung topping. Ito yung gamit ko na olive oil. And lalagyan ko rin itong honey garlic para medyo matamis-tamis siya, and oyster sauce, konting oregano leaves, dato puti, well, dapat soy sauce to pero toyo mansi yung available, so okay na yan. Konting parsley, black pepper, at saka itong crushed chili. Painitin lang natin ng konti yung olive oil, tapos ilagay na natin yung bawang after. Hinain ko lang yung apoy. Okay, lagyan na natin ng honey garlic. Around mga 4 to 5 tablespoons kasi for 2 persons yung 2 servings yung gagawin natin. And itong kikuman. Okay. Haluin muna natin to and then iwanan natin after ng mga 2 or 3 minutes hanggang sa lumapot lang siya. Okay, medyo malapot na siya. Isahog na natin yung chicken. Haluin natin. So okay na siya. Gusto ko yung color niya, hindi siya masyadong maputla. Usually maputla yung mga luto ko. Hindi ko alam kung bakit sinusunod ko naman yung measurement. Ilagay na natin ngayon yung green leafy. Tapos painitin lang natin in low temperature ng mga 5 minutes. So okay na to. Hindi ko alam kung bakit parang sobrang green na green pa yung itsura sa video nung spinach. Pero dark green siya in person tingnan. I think setting lang ng camera ko. Pero ihiwalay ko na lang yung mga malalaking chicken. Tapos the rest, ibubuhos ko na dito sa pasta. Tapos itatop ko lang sa ibabaw ng pasta yung mga malalaking chicken. Pero yan, sobrang okay na yan. Oh my God, hindi ko alam kung bakit pero mukha siyang maputla. And itong mga ganitong klaseng putyo-putyong luto ko yung laging nakakatanggap ng negative feedback. Pero actually, feeling ko pag hinalo ko pa siya, ayan, nagkulay naman siya ng konti. Parang nawala yung mga green, pero nandito yung mga malalaking cut na chicken. Medyo nagbo-brown na siya ng konti, pero maputla pa rin. So, ito na yung itsura ng pastang pucho-pucho natin. Pasta de pucho. Mukha naman siyang masarap, di ba? Pero I think ibabash pa rin to ni Ran. Tinikman mo na? Masarap? Yeah. Alam mo kung anong tawag ko sa pasta na to? Pucho-pucho. Pasta de pucho. Lahat lang ng mga leftover na Pagpagpasta. pagpagpasta. Pero ang sarap, oh my God. Yeah. Mabilis na. Lakad lang ako today dahil kailangan ko rin bumalik agad. Pupunta kami ng Service BC. May mga kailangan kaming asikasuhing documents. Ngayon na dumating na yung paper copy nung work permit namin. So kailangan ma-renew yung health insurance or health benefits namin. Hindi actually masyadong malamig today. 8 degrees Celsius lang today, which is yun yung warmest for the week. Usually bumababa ng 2 degrees, 3 degrees at 0 dito. Pero dahil umulan kanina, medyo tumaas ng konti yung temperature. And dahil dyan, ito ang perfect time. Warm temperature para pumunta sa beach. Ay nako, medyo umaambo ng konti pero okay lang, hindi naman tayo magtatagal dito. Dadaan lang tayo and magmumuni-muni saglit. As usual, wala na namang tao. Parang may mga naglalakad-lakad lang tapos hindi naman sila nag-stay. Alis din kaagad. And hindi ko sila masisisi kasi malamig. Ang sarap ng feeling na walang ibang tao. Pupunta kami ng Service BC mamaya. And
Ang dumi naman ng bag ko. 3 years yung nakuha namin na open work permit. Pareho kami. And so, nirecommend ng isa sa mga boss ni Ran sa office nila na instead na maghanap kami ng for rent sa downtown, pwede kaming bumili na lang ng property. Kasi usually 5% lang yung down payment dito kapag yung property na bibilin is less than 500,000 Canadian dollar. And if hindi namin gusto magstay after 3 years, pwede naming ibenta yung property and makukuha pa namin yung equity na nilagay namin doon in the span of 3 years. Which is parang mas magandang idea siya. So, ganun yung situation namin ngayon. I think mahigit 2 years na si Ran dito sa Port Moody. Tapos ako mga kulang-kulang 1 year kasi nagstay ako sa terrace. And isa sa mga pinaka mahirap i-let go, pag halimbawa sa situation ko, ang ganda ng terrace. And nung lumipit ako dito sa Port Moody, parang medyo nahirapan ako maka-move on. Parang namimiss ko yung mga tao doon, namimiss ko yung lugar. Like pag winter, sobrang ang daming snow, ang ganda niya. And first time ko maka-experience ng snow doon sa terrace. And ngayon na nandito kami sa Port Moody, parang ngayon pa lang na hindi pa kami umaalis, parang nasa planning stage pa lang kami or nasa decision making stage pa lang kami kung aalis ba kami, and pagpapalit namin to sa convenience kasi let's be honest, mas convenient talaga kapag nasa city or nasa downtown ka na malapit lahat and hindi mo kailangan mag-travel ng mga 30-40 minutes papunta sa work. And ayun, parang ang hirap din na let go ng Port Moody kasi napakaganda niya. Umaambon ng konti pero okay lang yan. Let's go! Malamig and maambon. Pero okay lang na I think mga naka 1,000 or 2,000 steps ako ngayon. And madadagdagan pa yun ng mga around 3,000 maya-maya kapag halimbawa naglakad-lakad na kami habang nag-aasikaso ng mga papers. Sobrang bilis namin natapos dun sa Service BC na na-surprise din ako kasi akala ko mahaba yung pila pagdating dito sa city, sa Vancouver. Sa terrace kasi, nung first time ko dito sa Canada, mag-process ng mga IDs, ng mga paperworks na galing sa government. Sobrang bilis lang rin na pagdating mo dun sa office, walang pila, wala silang ibang inaasikaso. Parang hinihintay ka lang talaga nila dumating para i-assist ka. And ganito rin yung experience dito sa Vancouver. Sobrang dali ng proseso, walang hassle, walang pila. And yung ID, dadating siya, 2 months daw siya sa mail. So hindi muna nila kinuha yung mga lumang ID namin, pero gupitin na lang daw namin sa gitna once na ma-receive namin yung mga bagong IDs. Ayun lang, overall okay naman tong vlog na to. Merry Christmas! And ayun, salamat sa panonood. Kita-kits ulit next vlog. Bye!